Let us open our Bible on Psalms 44, verse 21. Praise the Lord. Shall not God search this out? For he knoweth the secrets of the heart. So kung ang Diyos ay alam o tukoy, kabisado, at walang natatago kahit paman sa ating puso, ano ngayon ang nararapat nating hingiin sa Diyos? Kung baga pa, alam ng Diyos ang lahat ng ating isip, ang ating salita, ang ating puso, ang ating plano sa malayo, sa malapit, kung ano-ano pa. So, kung ganun ang ating magiging kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos, di ba tayo ay dapat mag-ingat? Di ba tayo dapat ay maging, kung sa salita pa, magkinto, kanunay? Yung bang meron tayong tinatawag na magpag-iingat lagi sa ating mga hakbang. So anong gawin natin sa ating Panginoon sa harapan niya? Ito ang ating dapat gawin. Basahin natin. Psalms 139, 23 hanggang 24. Praise the Lord. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yan. Para din yung doktor sa sanglibutang ito, na kung meron kang duda sa sarili mo, na meron kang karamdaman, para malaman mo, punta ka ng doktor, magpa-check up ka, magpa-medical check up ka, magpa-blood test ka. Kasi dadalhin yung blood mo sa laboratory. Bibilangin ang cholesterol, bibilangin ang glucose, bibilangin kahit paman ang platelet, bibilangin kahit paman ang lahat ng So maglabas yung resulta. Kung sobra ba yung creatinine mo, okay ba yung sugar mo, okay ba yung tinatawag na cholesterol mo. So, ganun. So, ganun din sa buhay natin. To make sure sa buhay natin, dahil alam pala ng Diyos lahat ng ating kilos, alam pala ng Diyos ang ating plano, alam pala ng Diyos ang ating isip. So, baka meron tayong maling direksyon, meron tayong maling pamamaraan, doon din tayo punta sa Diyos. Magpa-search tayo sa Kanya, magpa-check up tayo sa Kanya. Sabihin natin, Lord, i-check mo nga ako. I-search mo nga ako. At kung meron kang diagnose na hindi maganda sa aking iniisip, sa aking pinaplano, sa aking minimeditate, lahat-lahat sa aking mga gawi, akayin mo naman ako, Panginoong Hesukristo. I-guide mo naman ako sa wastong pamamaraan para itong aking buhay ay hindi malagay kahit paman sa alanganin na kalagayan, kundi lagi akong healthy spiritually. Lagi akong worthy sa inyong presensya. Kung sakaling ako'y tatawag sa inyo, hindi nyo ako tatalikdan magpakailan paman. Sakaling kukunin mo ako, hindi mo ako itatakwil pagharap ko na sa inyo. Sakaling gagamitin niyo ako, ito ay hindi magkakaroon ng balakid sa aking buhay. Tuloy-tuloy ang aking paglilingkod sa inyo, tuloy-tuloy ang aking pamumuhay na kaya-aya sa inyo. Kaya yan ang nararapat. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Pag sinabing subukan mo ako, ito na yung test. Magpa-blood test ka. Dito naman sa ating Panginoong Diyos, magpa-heart test ka, magpa-tongue test, i-test mo yung dila mo, i-test mo yung
mata mo, i-test mo yung utak mo, i-test natin lahat ng ating buong pagkatao. I-test mo ako, Panginoon, kung meron kang findings na evil sa harapan ko, i-lead mo ako. Bigyan mo ako ng resita. Bigyan mo ako ng resita anong dapat kong gagawin. Yung banal na salita ng Diyos, katulad ito ng resita ng doktor. Ito ang gawin mo, ito ang iwasan mo ng mga pagkain, yung ganun man yan. Ito yung dapat mong gawin, ito ang dapat ito ang i-exercise mo. So, ganun din sa spirituality natin. Praise the Lord. Kailangan talaga natin maging spiritually healthy. So, by the guidance of God, na siyang nakakaalam sa lahat, siya rin yung magtutuwid sa atin. Siya rin yung mag-a-advise sa atin. Siya din. Kasi kung tutuusin natin, talagang accurate talaga ang Diyos. Pag siya yung ating sasangguniin, siya yung tatanungin natin. Siya yung gagawin nating mag-consult tayo sa Kanya. No? Bakit? Siya yung nakakaalam sa buhay natin. Basahin natin sa Psalms 139, 1 hanggang verse 5. Praise the Lord. O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it altogether. Thou hast beset me behind and before, and laid Thine hand upon me. Yan. Hindi ka pa nagtatanong sa Panginoong Diyos, alam na niya. Thou hast searched me, past tense. Hindi ka pa magtanong sa Panginoong Diyos, alam na niya kung sino ka, ano ka. Thou hast searched me, past tense, and known me, past tense. Thou knowest my down sitting, mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Yung ating kaisipan na ating pinaplano sa malayo. 10 years from now, nagplano ka na. 5 years from now, nagplano ka na. Bukas, ano yung plano mo? Lahat ng mga thought natin sa malayo, alam na ng Diyos. So kung meron tayong tinatawag na submission sa Kanya at magpa-search tayo sa Panginoon at magpa-correct tayo sa Panginoon, then mag-guide niya tayo. At kung sakaling meron mang plano ang kaaway natin sa unahan natin, ilihis yung ating buhay para tayo ay mapapahamak, para tayo mawawala sa kaligtasan at mawawala sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nandiyan na kaagad ang Diyos, nakaatabay, naggagabay po sa atin dahil sa ating ginagawa na nagpapasuri tayo sa Diyos. No? Nagpapasubmit tayo sa Diyos. Alam mo, ang Diyos, very accurate yan. At saka instant yung sagot ng ating Panginoong Diyos. Pag ano yung hingiin mo sa Kanya sa dalangin, kaagad-agad yan. Ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos hindi natutulog, neither slumber. Ang Diyos, He is forever. Imagine that. Ilang tao sa mundong ito. At the same time, kilala niya tayo lahat. Ilang tao ang nag-pass away na from Adam and Eve until the latest. Ilang billion, trillion ang mga tao that pass away, and yet everything acquainted niya. Once He will judge, He can recall every movement of yours. And that is why His judge is righteous judgment. So, pumunta tayo sa righteous God. Pumunta tayo sa perfect God who knoweth all things, na nakaalam sa lahat. Siya yung the best na dapat nating lapitan for guidance, for instruction, for admonition, everything. Pwede nga sabihin natin, Lord Jesus, in advance, bigyan mo ako ng idea what I must do para alam ko na anong gagawin ko sa unahan.
O di ba nagre-reveal ang Diyos? Katulad ni Joseph. Nagbigay siya ng panaginip. What is the future? O di si Joseph, meron ng idea. Meron na siyang pananaw sa buhay niya. So, pwede nating hingiin yan sa ating Panginoong Diyos. Lord, give me what will be my future. Reveal unto me what I should do ahead of my way. With God, nothing is impossible. What is important, we are doing what is right and acceptable in the eyes of God. Praise the Lord. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Lahat kasi ng ating buhay ay kayang isa-isahin ng Diyos. Himay-himayin ng Diyos in details. So kung tayo magpag-guide lagi sa ating Panginoong Diyos, hindi maganda yung ating magiging move, maganda yung ating magiging takbo ng ating pamumuhay. Basahin natin sa Job 31 verse 4. Praise the Lord. Doth not he see my ways and count all my steps? Yes. Hindi ba niya nakikita lahat ng aking mga daan, movements, lahat, and count all my steps? Lahat nabibilang ng ating Panginoong Diyos, kayang himay-himayin ng Diyos, kayang isa-isahin ng Diyos in detail ang lahat ng ating mga hakbang, lahat ng ating mga isip, lahat ng ating mga pananalita. So therefore, para hindi tayo maaalanganin sa paghatol ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo mapahamak, panahon na ibibigay na ng Diyos ang karapat-dapat sa ating mga nagawa sa Kanyang presensya, iba na yung may guidance tayo sa Diyos para hindi tayo mababagsak sa exam, kumbaga pa. Meron tayong guidance, alam na natin ano ang tama, ano ang mali sa pamamagitan ng Kanyang gabay sa buhay po natin. Praise the Lord. So, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. And there is no such place in this world that you can hide. No? Hindi ka pwede na magpunta, doon sa Switzerland, wala nang ano doon. Wala nang Diyos doon, hindi na yan nakikita yung gawa mo. Doon sa somewhere in Hulu. Dulo na yan ng Pilipinas. O doon sa Babuyan Islands. Pwede ka doon magawa ng sikreto na hindi makikita ng Diyos. Wala. There is no such place, even dark places in this world wherein you can hide anything from God. Basahin natin. Job 34:21 hanggang 22. Praise the Lord. For his eyes are upon the ways of man, and he sees all his goings. There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves. Ayan. For his eyes are upon the ways of man. He seeth all his goings. There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves. Even death cannot hide you. Kahit kamatayan, hindi makakatangko sa iyo. You cannot be kept in secret, even death. Kahit kamatayan, alam ng Diyos ang lahat. Kasi pag namatay ang tao, alam ng Diyos saan ka pupunta, anong ibibigay sa iyo. He is the rewarder. He is the one that renders to everyone sa sanglibutang ito. Merong mga instrument sa sanglibutang ito na nakakakita ng mga mikrobyo. Yung mga maliliit na mga tawag yan, mga bakterya. Gamit yung microscope, gamit yung chemical na ma-enlarge. Lahat nakikita yan. Ngayon, ang Diyos ang siyang naglalang sa lahat. Ang Diyos ang siyang gumawa sa lahat. Nag-fill up sa langit, nag-fill up dito sa lupa. So, kabisado nyo lahat ng mga bagay sa sanglibutang ito. Hindi natin siya kayang utuin. Hindi natin siyang
kayang lipat-lipaton, hindi natin siya kayang pinaabtik, nga di ta masakpan. Hindi yan pwede. Praise the Lord. Basahin natin. Jeremiah 23:24. Praise the Lord. Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Saith the Lord. Do not I fill heaven and earth? Saith the Lord. Yan. Meron bang makakatago sa sarili niya sa mga sikritong mga lugar? Hindi ko ba ito nakikita? Sabi ng Panginoon, hindi ko ba pinuno ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. So ibig sabihin yan, acquainted niya ang langit at ang lupa. He made everything, therefore there is none that he is not being aware. Hindi siya sabihin na unaware siya. Hindi mo sabihin na, yung lugar na yan, hindi yan alam ng Diyos. Yung lugar na yan, hindi yan kabisado ng Diyos. Maliligaw ang Diyos dyan. Ano ko, sabihin ko po sa inyo, there is no such place that you can do secret that God is not aware. Kaya, ngayon, gagawa ka man ng tama o kaya gagawa ka man ng masama, pari-pareho yan, merong resulta galing sa Diyos. So dito na lang tayo sa mabuti, dito na lang tayo sa good work para mapapabuti yung ating tatanggapin mula sa Diyos at mapapalayo tayo sa kasamaan ng ating buhay. Gawin mo yan hayagan, gawin mo yan sikreto, mabuti or masama, pare-pareho yan. Merong talagang tinatawag na resulta. May outcome talaga yan. Hindi pwede na patay, mali lang ang Diyos o manhid ang Diyos. Meron at meron niyang mga consequences na darating sa buhay ng tao. So, to make it safe, to make it secured, let us come to God and say, search me, O God, and know my heart, and if you see any wicked way in me, lead me in the way everlasting. Para kung meron man tayong nagagawa sa sanglibotang ito, it is always guided by God in the direction of good works. Basahin natin. Pakibasa po sa Ecclesiastes 12:14. Praise the Lord. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Yes. Lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa sanglibutang ito, it is always done under judgment. Kahatulan. Pag sinabing judgment, based on the facts, based on your works, based on your deeds, ayon sa action mo. So, therefore, pagpag-guide na lang tayo sa Panginoong Diyos para hindi tayo i-deceive ng kaaway, para hindi tayo ilihis ng kaaway. Kaya nga sinabi diyan, there is a way which seemeth right unto a man's eye, but the ends thereof are the ways of death. Akala mo lang, sa tingin mo lang, pero yung pala ang dulo niyan ay kamatayan. Bakit? Dahil si Satanas marunong gumawa ng paraan. Gagamitin niya kahit ang word of truth, kunting twist lang ng dyablo na hindi mapapansin ng mga tao. Tingnan mo yung mga scammers. Meron tayong membro sa Canada. Nag-apply ng trabaho. Malapit na siyang maghulog sa bangko. Kasi ni-require ng hiring company sa kanya na magpadala kami ng cheque sa iyo. Yan yung gagamitin mo pamasahe mo. But you need to deposit such amount. Pagtingin niya sa amount, mas malaki yung binigay sa kanya na cheque kaysa amount na i-deposit niya. Sabihin mo, hindi ako lugi. Kung mahulog ko man ito, meron akong hawak na cheque. Naku, pagdating niya doon sa bangko, tinanong siya ngayon ng cashier, kilala mo ba itong taong ito? Na-shock siya ngayon. How did you meet this guy? How did you made this transaction? Just online. Okay. Give me
the account, bank account. Pag-check ngayon, nako, scammer pala. Ngayon, buti na lang, hindi niya nahuli. Pagtingin niya ngayon doon sa email ad, yung legit na company, mahaba ang email ad nila. Yun lang sa dulo ang inulit, imbis na blah 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 .canada. Ang nakalagay doon sa scammer, blah 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 .com. Hindi mo man niya malata. Lalot na itong mga email ad, maliliit masyado yan, hindi naman capital letter, kaya hindi mo gano'ng mapansin. Naku, sabi niya, Lord, thank you Jesus, salamat naman po. Kaya ganun, kung hindi tayo magpag-guide ng wasto sa Diyos, naku, bubulahin lang tayo ni Taning. Gagamitin pa niya yung word of God to deceive us. Kunting twist lang ang gagawin ng diablo, hindi mo na yung mapapansin. Pero kung sa Panginoon tayo magpapagabay lagi, nananalig tayo sa Kanya, hindi niya tayo ililigaw. Gagabayan tayo. Kaya kawawa yung mga tao na ayaw lumapit sa Diyos, ayaw magsangguni sa Diyos. Alam mo, isa yung paparusahan ng Diyos, yung hindi sumasangguni sa Diyos. Kawawa ang mga tao sa sanglibutang ito who do not inquire God. Para bagang ikaw, anak ka, may magulang ka, hindi ka man lang nagtatanong sa mga magulang mo. Hindi ka man lang nag-aas ng advice sa mga magulang mo. Ganon din ang tao. Hindi ka man lang marunong mag-pray sa Creator mo. Hindi ka man lang marunong mag-acknowledge sa Kanya at magpaalam sa Kanya, maghingi ng advice. Ganon ang mangyayari ngayon sa mundong ito. Yung mga tao na ayaw mag-acknowledge sa Creator, the Father of all things, wala yan. Hindi na mag-inquire sa Diyos, hindi na maniwala sa Diyos, hindi na mag-pray sa Diyos, hindi na wala. Kawawa ang tao na gano'n. Malilihis ka talaga 100%. Tapos pag binibigyan pa ng Diyos ng warning, binibigyan pa ng Diyos ng babala, ay lalong tumitigas ang liig. Kaya dito sa Bible may statement dito. Yung mga tao na hindi nagsisisi, yung mga tao na hindi nagpapakumbaba, yung mga tao na paulit-ulit na lang binawarningan ng Diyos, paulit-ulit na lang hinahayagan ng pag-ibig ng Diyos, mahal kayo ng Diyos, mahal ka ng Panginoong Diyos, ayaw pa rin umibig sa Diyos, ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Lagi pa rin talon doon sa kadiliman, gawa pa rin ng kalikuan. Alam mo anong gagawin ng Diyos? Basahin natin, nakakalungkot. Revelation 2:23. Praise the Lord. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searches the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. Yan. I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. Kilabot ang Diyos, nakakatakot ang Diyos. God is terrible in His holy places. Kung meron mang pinakakilabot sa lahat, it must be God. Because when God will get angry, no one can stand before Him. Wala talaga. Even the strongest country, even the strongest men in this world, even the super strongest angel in heaven, he cannot stand pag ang Diyos nagalit sa kanino paman. Kaya, lagi nating isipin na kailangan tayo magpagabay lagi sa Diyos. Kailangan tayo lumapit sa Diyos. Kailangan tayo magpa-search sa Diyos. Kailangan tayong with carefulness sa buhay natin, with the guidance of God, sa isip, sa salita, lahat, magpag-guide tayo sa Diyos. Kasi alam mo, ang hatol ng Diyos, nababatay lagi sa katotohanan. Hindi mo yan mababali. Hindi mo yan
ma-alter. Basahin natin. Psalms 96 verse 13. Praise the Lord. Before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. Yan. He cometh to judge. And this indicates the second coming of Jesus. Because the first coming of Jesus Christ was saving sinners. Pagligtas ng lahat ng mga makasalanan. Jesus said, I came not to judge. That was the first stage of His coming. That was the first coming of Jesus. The second coming of Jesus is to judge the earth. Now, how He will judge the earth? Sa first stage ng Kanyang pagbalik. Yung mga namatay sa pangalan niya na faithful, yung mga buhay na active na faithful sa Kanya, sumunod sa Kanyang guidance dahil nang sangguni sa Kanya, naniwala sa Kanya, nagpagabay sa Kanya, yun yung sasagupin niya. Hindi na niya ipadaan dito sa great tribulation and rule of the Antichrist. Hindi na niya ipasuffer. Because we are the ambassadors of Christ. Usually, ambassadors of all countries of this world that represents their own country in such nation, basta may gera, patas talaga yan, pauwiin lahat yan. Bago yung full blast na gera. Batas yan. So tayo rin, alam ng Diyos na madugo ang reign of the Antichrist pagdating ng panahon. Patayan na yan. So lahat ng mga ambassadors of Christ, buhay ka man, patay ka man, kunin ko muna ng Diyos. Pauwiin ka muna doon sa nararapat mong paroroonan sa iyong eternal place of abode. O di ba? Napakatalino ng Diyos. Praise the Lord. Kaya, masarap na lahat ng ating actions, lahat ng ating pananalita, even the idle words that we speak, that is accounted. So we have to be very careful. Last verse. Matthew 12:36. Praise the Lord. But I say unto you, that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Yes. So that is why we must be very careful. That is why we should kinto. Kailangan magkinto tayo lagi sa paglakad sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Don't play a fool. Don't be deceived. God is not mocked. So, be very careful. Kaya, tama lang sinabi, shall not God search this out? For He knoweth the secrets of the heart. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. That is how God will reveal every secret works, whether good or evil. He will bring it into the judgment. So, to play safe and to keep safe, magpag-guide tayo sa Diyos. Lagi. Mag-ingat tayo. Huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong paisi-isi, kasi kunting twist lang ng kaaway ng Diyos, hindi mo na yan mapapansin. Yan yung mga scammers sa sanglibotang ito. Tingnan mo yung nahack yung account ko. Anong ginawa ng mga scammers? Pinag-estudyohan nila yung aking conversation sa mga membro ko. How do I greet them? How do I respond them? Kinupyan nila. Kaya hindi nahalata ng iba na scammer na pala yun. Doon lang medyo nahalata dahil lang hihingi ng pera. Hindi naman ako nanghihingi ng pera. Kaya yung iba na alarma, tawagan ko nga ito. Hindi man ito ginagawa ni pastor na nanghihingi ng pera. O di. Pero yung iba na sumabay sa project, akala nila totoo, hindi man nakapagtawag sa akin. Yun, na nadali din sila. Kaya kunting twist lang ng dyablo, hindi mo mahalata. So to make it safe, to make it secured,
let us come to the one who knoweth everything. And He will guide us. He will lead us the right. In all our ways, acknowledge Him, and He will direct you in the right path. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.